Hi, magandang araw sa inyong lahat ha. Well, alam niyo naman no, nakita niyo pong nangyari dun sa ating presidente no. Kitang-kita ng buong daigdig kung paano niya pinagsiksikan ang kanyang sarili para batiin itong si President Xi ng China. Kasi hindi maintindihan, aawayin niya ang China na alam naman natin ngayon ay talagang the up and coming superpower, no? Mabuti nga tayo ay kapitbahay para tayo makinabang dun sa kayamanan, bagong kayamanan ng China at saka yung strategic location ng Pilipinas, no? Parang stepping stone tayo to China, no? Dapat pinagsasamantalahan yung pagkakataon na yan para tayo din ay maging mayaman bilang isang bansa, hindi inaaway. Anong nangyari, tignan nyo sa ASEAN, siya lang ang away at ang sinabi ng mga ibang bansa, naku, mag-isa kang makipag-away sa China kung gusto mo, kami wag mong idamay dyan. Ha? Dahil kami, nais namin na pabutihin palalo ang relasyon namin sa China. No? So talagang napahiya itong ating si Junior dahil mali talaga ang pagkakaintindi niya sa daigdig. At ngayon, napag-usapan nga natin, itong Defense Secretary ng Amerika ay nagdeklara na magkakaroon daw sila ng military-to-military contact, no? Sa panig ng Amerika at ng China. At ito nga ay parang lalo pang mapabuti ang samahan nila. So hindi lang sila nagkasundo doon sa issue ng mga taripa na ibababa to 10% at ang kapalit yan ay ipatutuloy naman ng China yung pag-export ng rare earth materials sa Amerika. Meron ding katumbas yan dito sa pagdating sa military relations na pagkatapos ng napakatagal na panahon, magkakaroon sila ng military contact sa panig ng Amerika at China na nagpapihawat, papadala ng sinyales na nais talagang pabutihin palalo ng China ang relasyon nila sa Amerika and vice versa kasi ito naman ay anunsyo ng isang Amerikano. So kung nagbabate ang China at ang Amerika na alam naman natin ay mutually interdependent sa isa't isa, hindi sila mabubuhay nang wala yung isa, ano na mangyayari kay Marcos Jr. Si Marcos Jr. kasi, ang sinugal niya is kinakailangan ako ng mga Amerikano dahil nga dun sa pagtitindi ng hidwaan sa panig ng Amerika at ng China. So para kay Marcos Jr., ang number one bad news ay yung pagbubuti sa relasyon ng China at ng Amerika. Dahil pag naging mabuti ang relasyon ng dalawang bansa, bababa yung possibility na kinakailangan ng Amerika ang Pilipinas